Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, agad-agad na tayo pumunta sa ating paksa. Titignan po natin at sisilipin na naman po natin ang updated team standings dito sa nalalapit na playoffs, sa quarterfinals, semifinals at sa finals eventually. Current team standings muna tayo mga kababayan. Tingnan natin kung sino ang nangunguna at ang nakukulela at ang nasa huli. Okay? At ang mga implications nito, yung mga scenarios, etc. etc. Tingnan natin at pag-aaralan natin mamaya. Okay. Nasa unahan nasa taas na standings natin ay ang Northport Batang Pier with 9 and 3. Susunod ang magkakatabla sila sa 7 and 3, 7 and 3 ang record ng Hong Kong Eastern, Meralco Bolts, TNT Tropang Giga. Okay, habang itong Converge naman, wala nang larong natitira. So they ended up at 8 and 4, no? At itong Barangay Ginebra, meron pang isang nalalabing laro. 7 and 4 sila. Okay. So yung grupo na 'yon ay merong tsansa na makakuha ng twice to beat advantage. Okay? Ngayon, etong Ross, Rain or Shine Elasto Painters, yung sumunod na grupo, San Miguel Beermen, NLEX Road Warriors at saka Magnolia Hotshots. Ito yung susunod na grupo, lower bracket na wala nang pag-asa sa twice to beat. It's just either best of 3 or numbers 7 and 8 dulo. Okay? Ayan. So itong apat na teams na to. Alright? At yung mga na-eliminate na, yung kulay pula dyan, bagay yung kulay green dyan na nakikita nyo sa screens niyo, yan yung mga pasok na sa playoffs, Alright? Tapos yung pula, na tatlo sa baba, Phoenix Fuel Masters, Blackwater Bossing at saka Terra Firma Jeep, eliminated na sila sa tournament. Okay? So, dalawang grupo na lang ito, mga kababayan. Okay. Isa-isahin natin itong mga teams. Ilan ba to? 6, 7, 8, 9, 10, 10. Isa-isahin natin yung chances nitong 10 teams na to, sa pagpasok nila sa playoffs, or kung makakapasok ba sila sa playoffs, or kung papalarin paano sila makakapasok sa playoffs. Okay? O may pag-asa ba ba? Okay, tingnan natin. O wala na. Alright? Isa-isahin natin. Sa taas muna tayo, Sa mga walang problema, yung mga pasok na. Okay. Ang Northport Batang Pier 9 and 3. Okay? Maghihintay pa sila doon sa resulta ng mga games nung nasa baba. Ng Hong Kong Eastern, Meralco, TNT, at saka ng Ginebra. Okay? Baka kasi merong makatabla sa kanilang record 9 and 3. So yung 9 and 3 nila, okay, good for na sila, for twice to beat, pero hindi pa official. Hihintayin mo na nila yung Hong Kong Eastern, Meralco, TNT. Wala pa lang Ginebra, hindi na pala kaya ng Ginebra 9 and 3, So hanggang TNT lang, Hintayin mo na nila yung mga resulta ng games nila bago natin masabi kung sino ang merong may twice to beat advantage. Okay? Isang team na lang, ang mag 9 and 3 dyan, okay na ang twice to beat. It's Northport at saka yung pangalawang mag 9 and 3. Okay? Pag nakadalawa na 9 and 3 dyan, yun na yung dalawang teams na kukuha ng twice to beat advantage. Kasi iba dyan mag-8 and 4 eh. Okay? Yan. Pag tatlo or higit sa tatlo ang magtatay sa 9-3, halimbawa magkatablahan yung Eastern, Meralco at saka TNT, At silang apat magkaroon ng 9 and 3 record, quotient system ang iiral ang gagamitin. Okay? Yung top 2 na merong pinakamataas na quotient
or superior quotient, sila yung teams na kukuha ng twice to beat advantage. Okay? Ayan na, pag nagkatablaan sila sa 9 and 3, silang lahat, ano? Or higit sa 3. Okay? Ngayon, ang Northport, ang goal niya, ang hihilingin niya ngayon, eventually, ang gusto niya mangyari, walang tablahan. Gusto niya manatili sa taas, 9 and 3 siya, at bahala kayo sa baba magbardagulan. 8 and 4 ang gusto niya doon sa baba. Walang dapat umakyat na 9 and 3 na team. Gusto niya lahat ng nasa baba niya 8 and 4 at siya lang ang mag 9 and 3. Okay? Para siya sigurado na ang unang-unang team na makakakuha ng twice to beat advantage. Bahala kayo sa buhay nyo. Yan ang sabi ng Northport. Okay? Ngayon. Ang Hong Kong Eastern naman, 7 and 3 sila ngayon. Okay? Ang Hong Kong Eastern, teka, tingnan ko lang to ha. Kasi may notes ako rito para accurate yung ating sinasabi. Ang Hong Kong Eastern, Meralco, at saka TNT, pare-pareho lang ang gustong mangyari. Okay? Pare-pareho lang ang gustong mangyari. Kung titingnan nyo yung standings, 7 and 3 silang parehong tatlo, at yung mga makakalaban nila mga teams, hindi magkaka-relate. Okay? Hindi, karamihan nasa baba. Okay? Wala silang kalaban doon sa taas. Okay? Tapos na nilang kalabanin. Ang kalaban nila ay nandun sa baba. So, mas maganda tong ganitong senaryo kasi hindi magkokontrahan yung yung dalawang team sa taas, ano? At hindi masyadong komplikadong maintindihan, ano? Okay. So, anong goal at anong gusto mangyari nitong Hong Kong Eastern, Meralco at saka TNT? Pare-pareho sila, no? Kailangan maipanalo nila yung dalawang games sila. Gusto dapat maipanalo nila yung 2 games sila. Bakit? Ano ang meron doon? Meron silang chance para sa twice to beat advantage. Magiging 9 and 3 rin sila. Okay? Yan. Okay. Ngayon, itong tatlong ito, pag nakuha nila yung 9 and 3, dapat sasabihin din nila sa sarili nila, bahala kayo sa buhay nyo, yung nasa baba ko, 8 and 4 lang dapat, hindi na sila tutungtong ng 9 and 3. Kaming dalawa lang ni Northport dito sa taas, kami na ang magto-twice to beat. Wala na dapat umakyat na 9 and 3. Ang susunod dapat sa akin, 8 and 4 na. Okay? Kung sino man yun. Hong Kong, Eastern, Meralco, or TNT. Okay? Ayaw nila ng tablahan. Okay? Kung dalawang games ang kanilang maipapanalo, no? Ayan. Ngayon, kung isang game lang ang maipapanalo nila, okay? At lahat sila magtablahan sa 8 and 4, yung tatlo. Okay? So, quotient battle tayo, no? Quotient system ulit tayo, no? Alright? Yung magtatablahan sa 8 and 4, mananalangin, hihiling na walang mag 9 and 3 sa kanila. Kasi oras na mag may 9 and 3 sa kanila, okay? Wala na. Okay? Wala nang pag-asa yung 8 and 4. Kasi yung 8 and 4 hindi na aabot sa 9 and 3. Okay? Yan. So, kung matalo, yung isa doon sa mga tatlo or tayong tatlo or dalawa doon sa tatlo, kahit sino sa kanila, okay, bababa sa best of 3. Okay, pasok rin naman sila, kaya lang wala na silang twice to beat advantage. Magiging magiging 7 and 5. Tama ba ako? 7 and 5. Good for for best of 3 sa gitna. Okay? So, yan ang kapalaran ng Hong Kong Eastern, Meralco Bolts, at saka TNT Tropang Giga. Okay? Yan. Alright. Ang Barangay Ginebra naman, eto. 7 and 4 sila ngayon. Itira nilang laban is versus Meralco. Okay? Alright. So, ang goal nila is maipanalo yung kanilang last game at maging 8 and 4 sila. Okay? Ang pag-asa na lang nila sa twice to beat advantage ay maging 8 and 4 sila. Hihilingin ni Ginebra ngayon
na yung tatlo do sa taas, kasi ang Converge 8 and 4 na rin, ano? Okay, hihilingin niya na yung Hong Kong, Eastern, Meralco at TNT mag 8 and 4 din. Okay, walang magna 9 and 3, sabi ng Hinebra. Gusto ko, tabla-tabla tayo, 8 and 4. Okay? Yan. So, para makakuha ang Hinebra ng chance sa twice to beat. Okay? Again, it will depend upon the result of the computation of your quotient. Hindi automatic na kapag ka nanalo Hinebra 8 and 4, automatic twice to beat na sila. Pagka nagkatablahan dyan sa 8 and 4, okay? Titingnan pa natin yung quotient. Kung mataas ba or qualified ba na number yung quotient system, quotient number ninyo o quotient sa pagpasok nyo o para makuha nyo yung twice to beat. No? Alright. Kung matalo yung Barangay Hinebra, 7 and 5 sila, best of 3 na lang kayo. Best of 3 na lang sila. No? Ayan. So, yan ang kapalaran ng Hinebra, no? Dapat walang mag 9 and 3. Tabla-tabla tayo rito sa baba. Ayun. Okay. Alright, itong Rain or Shine, Last to Painter, 6 and 5 sila. Kamalas-malas naman na natalo sila sa NLEX Road Warriors kanina. Kung nanalo sila, no, 7 and 5 na sila, officially papasok na sila sa playoffs, ano? 7 and 5. Kaya na natalo sila, mas nahila pa sila pababa. Okay? So may possibility to na maging 6 and 6 or 7 and 5. Kalaban nila ang TNT as their last game. Okay. Ang goal nila rito ngayon is outright na papasok sila sa playoffs. Okay? Malamang dito number 7 sila kasi kung tatabla sila sa Hinebra, tinalo sila ng Hinebra eh. Okay? So, malamang number 7 to. Mas malamang number 7, ano? Wala na sila sa best of 3. Okay? So, twice to win disadvantage ang mangyayari sa kanila. Okay? Bawal silang matalo dahil magiging 6 and 6 sila. Okay? Ayaw na nila ng komplikasyon, baka magkatablahan pa. Sila pa ang lalaro sa playoffs or the worst is baka malaglag pa sila. Kaya ayaw nila ng 6 and 6. Allergic sila sa kartadang 6 and 6. Kailangan manalo sila 7 and 5 para makapasok outright. Wala nang komplikasyon, wala nang playoff. Yan ang kapalaran ng Rain or Shine. Okay? Ngayon, itong San Miguel Beermen, currently 5 and 6, may laro pa sila sa TNT rin ang kalaban. Okay? At 5 and 6, ang goal nila is to enter the next phase outright, yung wala ng komplikasyon. Okay? Okay, kailangan nyo maipanalo yung laro nila or laro ninyo sa TNT para maging 6 and 6 kayo. At mananalangin kayo, hihilingin ninyo, you're going to hope that NLEX and Magnolia will lose its remaining games para hindi na sila makahabol. Kasi tingnan nyo ang SMB magiging, alam ba, nanalo sila 6 and 6. Okay? Kung hihilingin nila na matalo ang NLEX at Magnolia, okay, para makapasok sila outright, sila lang yung 6 and 6. Number 8 na agad sila, wala nang playoffs. Okay, kailangan mas mababa yung kartada nung nasa ilalim nila. So, NLEX dapat 5 and 7, ang Magnolia 5 and 7 din, or 4 and 8, the worst. No? Yun. So, kailangan maipanalo muna ng San Miguel yung kanilang laro. Okay? Saka nila hihilingin na matalo ang NLEX sa Hong Kong Eastern at ang Magnolia doon sa dalawang natitira lang, Hong Kong Eastern din at saka Meralco. Okay? Yan. Paano kung halimbawa 5 and 7 lahat silang tatlo? Ay, ano yun? Quotient system. Okay? Laglag yung pinakamababang quotient doon na kapag ka nagkatablahan itong tatlo, SMB, NLEX at Magnolia, Magnolia ang malalagas, ang malalaglag. Ang maglalaro sa playoffs,
San Miguel Beermen sa knockout game, ano? Para sa number 8, San Miguel at saka NLEX. Okay? Which leads us to, ayan na nga, i-discuss na natin ang Magnolia. Okay? Okay, ang Magnolia, 4 and 6. Okay, unahin na muna natin ang Magnolia, no? Magnolia 4 and 6. In capital letters, it's a must-win sa kanila. Bawal ang matalo. Bawal din po ang tabla. Hindi acceptable ang tabla para sa Magnolia, para sa tabla sa SMB tsaka sa NLEX. Bawal ang talo, bawal ang tabla. Kailangan panalo po sila mamaya. Okay? Kailangan manalo sila mamaya against Hong Kong Eastern. Okay? Kailangan sila mag 6 and 6. Hindi pwedeng 5 and 7. Okay? Okay. So, kung 6 and 6 sila, okay, may panalo nila yung dalawang game sila, no? Kung mag 6 and 6 man sila, sana, kasi yung 6 and 6 pwede pang tablahin yun eh. Okay? Kung mag 6 and 6 man sila, wag na sana magkatablahan sa 6 and 6, NLEX and San Miguel. Okay? Bakit? Kahit kasi anong gawin ng Magnolia, okay? Kahit magtumbling-tumbling sila, okay? Maipanalo nila at 6 and 6 yun, magkatablahan man, inferior yung quotient nila. Sila yung pinakamababa dun sa tatlo. Okay? Una-una ang SM. Nasaan ba yung aking ano? Ayan. San Miguel Beer may +2. NLEX Road Warriors +1 ang quotient nila. Ang pinakamababa sa kanilang tatlo Magnolia -3. So sila ang laglag ang maglalaro sa playoffs kung magkatablahan man NLEX at saka San Miguel. Okay? So kaya nga sabi ko sa inyo kanina, dapat manalo ang Magnolia. Ngayon, bakit kailangan 6-6? Para kung sakaling mag 5 and 7 ang San Miguel at saka mag 5 and 7 ang NLEX. Di ba? DN is 6-6, pasok na kayo outright. Wala na kayong problema, wala kayong playoffs. Okay? Pero sinasabi ko, kung pala rin ang NLEX at saka SMB na mag 6 and 6 din, ako, kawawa ang ang Magnolia. Sila ang laglag sa tablahan, ano? So, yan ang dapat hilingin at gawin ng Magnolia. Bawal ang talo, bawal ang tabla. Okay? Ayan. So, ang NLEX naman, 5 and 6, ang goal din nito, outright. Gusto ba nilang mag-outright entry sa next phase, sa playoffs? Okay? Kailangan nila ipanalo yung susunod nilang game against Hong Kong Eastern. 6 and 6 nila at mananalangin at hihiling na ang Magnolia at ang SMB ay matalo sa kanilang mga natitirang laro. Okay? Para malaglag ang SMB tsaka NLEX sa 5 and 7. Yun na nga yung nabanggit ko na kanina. Para outright na makapasok ang NLEX, okay? Hilingin nila na manalo o matalo ang Magnolia at SMB sa kanilang mga natitirang laro. Para mag 5 and 7 ang San Miguel, ang Magnolia naman ay mag 5 and 7 din, or the worst is 4 and 8. Okay? Yan. Yan, okay, Yan. Or 5 and 7. Tama, 5 and 7. 5 and 7. Actually, pagka 5 and 7, tabla silang tatlo. Wala na rin eh. Dalawa lang ang maglalaban dun. NLEX saka San Miguel. Sabi ko nga sa inyo kasi mababa ang quotient ng Magnolia. Okay? Yan. So, ayan, mga kababayan. Alright. Merong ditong senaryo. Okay. Kung nakikita, balikan natin tong grupo ng Ross, SMB, NLEX, saka Magnolia. Kung titingnan ninyo yung schedule ng mga susunod na mga kakalabanin nila, hindi magkaka-related, magkakahiwalay.
So hindi apektado nung isang panalo yung team na kalabanin niya. Okay? Or yung nasa ibaba or nasa taas niya. Okay? Totally ibang grupo yung kalaban nila. Okay? TNT, Hong Kong Eastern, tsaka Meralco. Nasa taas. Okay? Ngayon, kung titingnan ninyo yung mga numero, yung mga standing sila, may posibilidad na magtablahan itong apat na to sa 6 and 6. Ganyan kakomplikado ang team standing sa atin ngayon. Okay, mga kababayan? Oh. Pwedeng merong tayong 4-way tie sa 6 and 6. Ross, SMB, NLEX, Magnolia. Okay? Ano yung mga nangyayari doon or nangyari doon? Bakit naging 6 and 6? Natalo ang Rain or Shine sa TNT, nanalo ang San Miguel sa TNT, nanalo ang NLEX sa Hong Kong Eastern, nanalo rin ang Magnolia sa Hong Kong Eastern at saka sa Meralco. Ang lalabas ngayon na record nila dyan, 6 and 6 silang apat. Okay. Kung ikaw ay SMB, or mga SMB fan dyan, worst case scenario to. Ito yung hihilingin mo na wag mangyari. Yung magtablahan kayong apat, 6 and 6. Bakit? Lumalabas kasi quotient 'yan, ano? Quotient kung sino yung maglalaban sa playoffs for number 8. Okay, i-determine niyo via quotient. Yung pinakamataas na dalawa, top 2 teams na may mataas na quotient, siya ang maglalaban sa playoffs. Yung pinakamababang quotient, siya ang malalaglag. Okay? At correction. Yung pinakamataas doon sa apat, siya ang papasok number 7. Outright, number 7 na siya. Yung numbers 2 and 3, yung second and third na mataas na quotient, sila yung maglalaban sa number 8 playoff. At yung number 4, yung huling-huli, siya ang malalaglag sa number 9. Ibig sabihin, out na siya. Which happens to be San Miguel Beer. Naku. Ito yung pagka ito lumabas, kawawa ang San Miguel. Bakit po? Ito po ang talaan ng ating quotient. Sasabihin ko rin sa inyo, no? Ang NLEX, ang number 1. Plus 13. Okay? So, automatic, number 7 na siya. NLEX, ha? Ang susunod na dalawa, Rain or Shine, plus 4. Magnolia, minus 5. So, sila yung numbers 2 and 3, sila ang magbabakbakan sa knockout sa number 8. Okay? At ang huling-huli, kawawa, minus 12 ang San Miguel. Sila ang nasa pang-apat. Okay? So, hihilingin ngayon ng San Miguel na manalo na lang sana yung Rain or Shine sa TNT para mag 7 and 5 na ang Rain or Shine. Wag ka nang sumali rito Rain or Shine sa aming tatlo. Okay? Makakagulo ka lang. Pag sumali ka kasi, yung lamang ng Rain or Shine masasama sa computation ng quotient. Bakit po? Kasi tinambakan ng Rain or Shine ng San Miguel. 14 points. So, ang laki-laki nung i-minus doon sa computation ng San Miguel, sa quotient ng San Miguel. Yun ang nagpa-negative or nagpa-minus 12 sa San Miguel. Yung lamang ng Rain or Shine sa San Miguel. Okay? So, hihilingin na yung San Miguel, wag tong 6 and 6 4-way tie. Luging-lugi sila rito. Okay? Ito rin ang iniiwasan ng Ross. Bakit po iniiwasan to ng Ross? Biruin mo. Pwede ka naman manalo ng 7 and 5. Okay? Pasok ka na. Ba't hindi mo pa italunin ng TNT? Okay? Kasi kung matatalo sila rito, 6 and 6, papasok pa sila rito sa playoffs na to. Makikipag banatan pa sila ng buto versus Magnolia. Pwede naman sila mag 7 and 5 na outright. Number 7 na sila pag panalo sila sa TNT.
Okay? So, ito ay iiwasan ng rain or shine at pakaiwasan no ng San Miguel Beermen dahil laglag sila rito. Okay? Sila ang pinakamababang quotient pagka nagkaroon ng four-way tie sa 6 and 6. Yan mga kababayan. Ganyan kakomplikado ang team standings natin. Of course, hindi ko pa dinidiscuss dito yung maaring meron pa hindi ko na muna sinama eh. Ito na muna yung ito na muna yung mga close no? Na most probable na pwedeng mangyari. Although yung iba pwedeng mangyari pero based on the strengths, kakayanan ng mga teams na dinidiscuss natin, yun doon ko lang muna binase yung magiging panalo nila or talo nila. Okay? Saka na lang natin discuss sa hiwalay na vlog pagka nangyari na yung mga o pag natapos na yung mga laro halos kasi isang linggo na lang hanggang January 31 yung last game yan. So yan mga kababayan ng mga kapalaran ng mga sinusuportahan ninyong teams. Of course yung Phoenix, Blackwater at saka Terra Firma eliminated na sila. Okay? So pakakaabangan natin ang mga resulta ng laro. Siya nga pala mamaya ang first game is Magnolia Hotshots saka Hong Kong Eastern. So tatangkain ng Magnolia na makakuha ng panalo. Okay? Pagka natalo sila bukas mamaya sa Hong Kong Eastern, kahit makatabla pa sila sa 5 and 7 sa SMB tsaka sa NLEX, goodbye na sila. Okay? Tapos, second game, ito ang mas mahalaga sa San Miguel. San Miguel Beermen versus TNT. So, tatangkain ng San Miguel na makakuha ng isang panalo, 6 and 6, no? At posibleng mag-outright sila, number 8, wala nang playoffs. Basta matalo ang NLEX 5 and 7 at Magnolia 4 and 8 or 5 and 7 din. Okay? Pag natalo ang San Miguel 5 and 7, 5 and 7 din ang NLEX. Okay? Sila maglalaban sa playoff sa number 8. Kung baliktad naman ang nangyari, ba, natalo ang San Miguel 5 and 7, nanalo naman ang NLEX 6 and 6 sila sa Hong Kong Eastern. Sila ang pasok sa number 8. Laglag ang San Miguel. Yan. Alright? So, yan ang mga scenarios. Pag may tanong po kayo huwag po kayo mahihiyang magsulat dyan sa comment section sa baba. Paki-like na lang din ang ating video at i-share nyo po sa iba. At huwag nyo pong kalimutan sa mga bagong pasok at i-hit nyo lang yung subscribe button. Mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel para updated po kayo sa ating mga ina-upload na videos. Okay? Pati ating Facebook page, Talking Toshi TV. Subscribe po tayo sa Talking Toshi Sports. Ito pong channel na to na pinanonooran po ninyo. Maraming salamat po muli sa panonood po ninyo, sa suporta po ninyo mga kababayan. Hanggang sa muli po, hanggang sa susunod po nating vlog. Paalam po. Maraming salamat po.